Hello, good afternoon. Congratulations sa bagong BMX movie niyo. Yung tanong ko lang, ano lang to, hypothetical question. Kasi alam ko ng mga bata tayo, para nag-aaral tayo mag-bike, di ba? Any experience or memorable experience niyo during the time na nag-aaral kayo na sumemplang ba kayo o na nasugatan ba kayo? One by one siguro, starting with Andrew. Ako po honestly, marunong ako mag-bike. Pero parang 2 years ago, di ba parang nung sumikat yung mga bike-bike, yung mga breakfast ride, ganyan. And actually, medyo lumakas po ako mag-bike. Nagkaroon ako ng grupo, sila Kuya Bong Navarro, sila Christopher Marty. Talagang pupunta kami ng mga Rizal, gamit bike, then uuwi ka, bike lang gamit mo. And I think sila Kuya Aga nga ngayon nagbabike din, sila Andres. And ayan, dumating ako sa moment ng buhay ko na sobrang na-addict ako dyan. Pero ngayon parang natigil din. Kasi medyo busy din ngayon. So, ayan. For me, wala naman kami, at natuto ako mag-bike siguro batang-bata pa ako. So for this film, akala ko okay na, akala ko kaya ko. Pero pagdating namin doon sa skate park, tapos andun ako sa taas nung parang, may parang platform doon, tapos bababaan mo. Nakakatakot rin pala, especially na wala kang brakes na maayos. So kumbaga, yun nga, medyo may pagkabuwis-buhay rin talaga yung mga eksena namin dito. Kasi talagang kailangan makita sa camera na marunong ka mag-bike at hindi lang simpleng bike. Dapat marunong ka mag-BMX. Kumbaga sa tindig mo sa bike, kumbaga sa pagpreno mo, meron kasing certain na itsura na hinahanap ang isang BMX rider. Na para sa akin yun po yung naging mahirap na part. Pero thankful kami kasi tinulungan kami ng mga professional na mga BMX riders. Tinuruan kami and pinakita sa amin kung paano gawin and na-execute naman po namin ng maayos. And thank God, walang mga aksidente. Denise. Ako po, siguro 18 or 19 na ata ako natuto mag-bike. First time ko mag-bike, bumili yung tatay ko nung mountain bike niya. Tapos, ayun po, nalaglag lang naman sa kanal. Pero yun na po yung pinakamalalang nangyari. Hindi naman po ako sumemplang na subat, nalaglag lang naman. At saka yung BMX yung maliit yung bike. Parang kunyari si Marco, mahirapan niya, medyo matangkad siya eh. Opo, tumatama yung tuhod ko sa handlebar. Ganun po siya kaliit. Iba yung size niya. Kumbaga ako, nire-request ko nga parang hirap na hirap ako kasi parang ang liit sa akin ng bike. Pero yung pala yung BMX talaga kasi parang dapat nakatayo ka doon. Kailangan mo itayo. Yun lang. Bago yung second question, kung may phone-in question lang kay Andrew tungkol dun sa nangyari sa yung insidente, nahirapan ka ba daw magkaso dun sa gumawa sa'yo? Kaya nagpapasalamat po ako sa Station 11 sa Galas. Kasi talagang yung mga head nila doon, sila pa mismo po pupunta sa bahay. And then nakikiusap po sa akin yung district director na talagang kasuhan ko yung mga yun dahil grupo po sila eh. As in, meron na pong mga chart. And then nung last week, pumunta po ako sa Quezon City City Hall and nag-file na po ako ng kaso. Kasi sa totoo lang, parang alam na po ng mga kapulisan natin kung sino yung mga Kasi gawain na po nila yan eh. Diyan sa New Manila, Tomas Morato, Timog, as in nag-iikot sila. Hindi lang isang motor yung gamit nila, kundi 5. Papalit-palit lang yan. So parang, parang in-encourage ka nila kasuhan, parang Yes. magtuluyan na. Opo. Yun ata yung problem. Para magkaroon sila ng warrant of arrest, kunin na yung mga So na-arrest doon na. Hindi pa po. Nag-file na po ako, I think mga 1 to 2 weeks daw po ata yun. Buti naman, ano yung mga nakuhas? Ano ba? Ayun, wala naman po. Yung passport ko, nabalik. Nabalik? Opo, kasi po, di ba, parang sinundan ng CCTV, ganyan-ganyan. And then siguro, nung nakita nila na Andrew Mula, nilaglag nila sa drainage. Wow! Opo, so nakita sa CCTV na nilag. Ang swerte ko po doon kasi walang tubig. Buti na lang. Opo, so hindi kailangan palitan. Opo, hindi po. Ang natatakot po ako kasi andun lahat ng mga address ko, lahat ng information ko nandun. So, dapat talaga mahuli sila. Thank you. Thank you so much. So yun yung phone-in. Binigay ko yung mic sa kanya. Sabi niya kasi, okay lang, thank you. Yung second question ko, yung sinabi niyo, Marco, na parang thank God, walang
pa-sexy dito sa Pasakalik dahil kahit BMX to, is it your personal choice? O parang kasi Parang sabi ko, thank God na walang na-aksidente. Hindi, yung nauna. Yung kanina. Oo, yung nauna. Diba? Yung nauna sabi mo, walang, Okay. walang pa-sexy. Is it your personal choice? Or parang dahil nga nasa twist na kailangan magkaroon ng action ng BMX kung bakit wala? Actually, hindi naman siya sa personal choice. Talagang hindi lang talaga siya kinailangan para sa pelikula. So, kumbaga, yun yung isa pang nakaka-proud na we don't need naman to do a sexy film, a sexy scene in order for people to watch your film. Kumbaga, the story itself can already capture the interest of people without any showing of skin. So, kumbaga, nakaka-refresh lang na, kumbaga, ang sarap lang isipin na kung papanoorin ng mga tao to dahil sa kwento at dahil sa acting ni Andrew Mulak, syempre. Okay, thank you. Kala ko yung mali dinig kanina. Okay. Thank you, congratulations. Thank you po. Thank you.